Idineklara na hindi nila kayang harapin ang ganitong uri ng kalaban. Ang batang Panginoon ay matagal nang nagsasanay gamit ang kanyang espada, at ngayon ay tila naging isa na siya sa kanyang sandata, parang nagsanib na sila. Hindi na niya matandaan kung ilang beses na siyang nagsanay gamit ang espadang yun. Tuwing iwawasiwas niya ito, nawawala siya sa realidad. Ang kanyang mga alalahanin at kalungkutan ay nawawala habang siya'y nagsasanay, at nagdudulot ito sa kanya ng kapayapaan. Isang dalaga ang dumating upang makita ito, at namangha siya sa pambihirang lakas na nasaksihan. Tuwing iwawasiwas ng batang Panginoon ang kanyang espada, tila nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa tindi ng kanyang lakas. Siya'y nagmistulang isang mythical na nilalang na naglalayong sakupin ang mundo, parang sinusubukang alisin ang lahat ng kalungkutan dito. Walang karapatan ng batang Panginoon na manatili doon, at alam ng dalaga na kailangan na niyang umalis. Kung siya'y magiging pabaya, maaaring tamaan siya ng mga suntok nito nang hindi sinasadya. Sa kabila nito, nagdesisyon siyang magtago sa likod ng puno at manood. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong kapangyarihan sa paggamit ng espada, kahit na ang kanilang namgan na pamilya, na kilala sa kanilang mga teknika sa espada, ay hindi maaaring magmalaki ng ganitong kakayahan. Nahuli ng dalaga ang sarili niyang iniisip na sa wakas ay natagpuan na niya ang tamang tao. Kami papunta sa lungsod ng Shaka, sa probinsya ng Hen, ang punong tanggapan ng Tiger Stone Merchant Group. Pumasok ang dalaga sa opisina ni E.R.S. Liam at kinausap ang kanyang ama. Tulad ng dati, abala ito at walang planong maglaan ng oras para sa kanya dahil marami itong importanteng gawain. Ngunit ayon sa dalaga, walang mas mahalagang desisyon kaysa sa kanya. Sinabi ng ama na huwag siyang masyadong magmayabang at tinanong kung ano ang gusto niya at ano ang nangyari. Sumagot ang dalaga na nanalo siya ng malaking halaga. Bati ng ama, tinanong kung magkano ang napanalunan, ngunit hindi ito sigurado dahil bata pa siya, ngunit halos kasing dami ng napanalunan ni Lee-won. Si Libby ay isang maalamat na mangangalakal noong panahon ng Warring States, na noong 235 BC ay tinulungan ng isang prinsipe na maging hari, at dahil dito, natanggap niya ang posisyon bilang Chancellor ng Qin Kingdom. Sinabi ng dalaga na natagpuan na niya ang paraan upang masakop ang mundo, o kaya'y sigurado siya rito. Sumagot siya na talagang sigurado siya, bagaman minsan siyang nalinlang at ngayon ay nailibing na ang ideyang ito sa hardin ng iba. Naintindihan ng ama na kung ito'y nailibing sa hardin ng iba, maaari lamang nilang bilhin ang hardin, o pati na rin ang buong nayon kung saan ito matatagpuan. Sa gayon, wala nang ibang makakakuha ng premyo kundi sila. Ganito gumagana ang mga pamumuhunan. Nagpasalamat ang dalaga sa ama para sa matalinong payo, ngunit hindi pa rin niya ibinunyag kung ano ang eksaktong tinutukoy niya. Kung magtatagumpay ang kanyang plano at magtatagumpay ang kanilang kumpanya sa merkado, plano pa ng ama na bumili ng buong lungsod para makuha ang premyo. Samantala, ang siyentista ay may natitirang kalahati ng pera mula sa kanyang nakaraang trabaho sa Forbidden City. Isang malaking halaga ito para sa kanya, ngunit malamang hindi ito sapat para sa dote ni Mrs. Yen. Naisip niyang magkunwaring hanggal at maghanap ng paraan upang makalusot sa kanilang yaman, dahil duda siya na tatanggapin ng dalaga ang pera. Ni hindi siya kakausapin ito. Ano man ang mangyari, kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon, at sa ugali ng dalaga, tatanggihan nito ang anumang tulong. Bigla, narinig ng batang Panginoon ang katok sa pinto. Binuksan niya ito ngunit wala siyang nakita. Akala niya may sumusunod sa kanya, ngunit wala siyang napansing kakaiba. Pagkatapos, may narinig siyang mga tunog mula sa gilid. May nagsabi sa kanya na lumapit, marahil isang bisita na hindi pa niya nakikita sa lugar na iyon. May kakaibang nangyayari dito, kaya nagdesisyon si Ivan na lumapit. Ang mga taong tumatawag sa kanya, maya-maya ay lumapit ang isa sa mga lalaki sa ina at may sinabi tungkol sa tagapagligtas. Nais niyang malaman ang higit pa at tinanong kung nabasa na niya ang liham mula sa kanyang Panginoon. Ang lalaking ito ay isang mahalagang tao, tulad ng kanyang Panginoon na halatang may malaking impluwensya. Binuksan ng babae ang liham at binasa ito ng matagal. Nakasaad sa liham na iniligtas ng kanyang yumaong asawa ang buhay ng kasintahan ng lalaking iyon, at ito ang unang beses na narinig niya ito. Ngunit ang batang lalaking ito ay isa lamang mensahero, hindi niya alam ang mga detalye tungkol sa kasintahan ng kanyang Panginoon, at umaasa lang siya na gagawin ng babae ang tamang desisyon. Lahat ay interesado kung saan eksaktong nakatira si Leoren. Sumagot ang tagapaglingkod na nakatira ang kanyang Panginoon sa lungsod ng Changga, sa punong tanggapan ng trade organization na Tiger Stone.
Nang banggitin ang organisasyon, nalaman na ang Panginoong ito ay kamag-anak ng pinuno ng WAM. Talagang nais niyang makilala sila, kaya naghanda sila ng karwahe. Kung handa na sila, maaari na silang umalis. Nagtaka ang babae kung bakit inabot ng ganito katagal bago magbigay ng paggalang sa kanyang ama, at ano ang posibilidad na ang taong ito ay tunay na kamag-anak nila. Nagdesisyon siya na huwag hayaang mag-isa ang kanyang ina at sumama na lang. Napansin ng mensahero ang siyentista. Maaaring bastos ito para sa kanya, pero tinanong niya kung sino siya. Ipinaliwanag ng babae na ito ang kapatid sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Narinig ito ng mensahero at humingi ng paumanhin sa hindi paggalang kanina at inanyayahan din siya sa tahanan ng Panginoon. Sumakay sila sa karwahe at sabay na umalis. Nagpasalamat ang ginang kay Ann dahil sumama ito sa kanila. Mas kampante ang pakiramdam niya sa presensya nito. Hindi sumagot ang siyentista, pero sa kanyang isip, alam niyang may mali. Ang tagapaglingkod ay kumikilos ng kakaiba, at bakit hindi ito nagtatanong kung may iba pang mga bisita sa bahay? Mukhang alam na ng tagapaglingkod na si Ann lang ang bisita. Sana nga hindi lang ito nagkakamali, dahil madalas siyang kinakabahan nitong mga huling araw. Hindi nagtagal, narinig na ang tunog ng mga paa ng kabayo sa bato at dumating na ang karwahe. Tumigil ang karwahe, at bumaba sila upang salubungin. Isang matandang lalaki ang bumati sa kanila. Sinabi ng mensahero na dinala na niya ang mga bisita gaya ng inutos ng kanyang amo. Tinanong ng babae kung anong klaseng imbitasyon ito at kung ano ang nangyayari, ngunit biglang lumuhad ang matandang lalaki sa harapan nila. Ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang si Ian at sinabi na matagal na niyang gustong pasalamatan ang kanyang tagapagligtas, ngunit wala siyang magawa noon. Ngayon na nakilala na niya ang pamilya ng kanyang tagapagligtas, pwede na siyang mamatay ng payapa. Pinakiusapan siyang tumayo, pero tumanggi ito, sinasabing kung hindi dahil sa kanyang tagapagligtas, hindi niya magagawang lumuhad sa harap nila. Kamakailan lang niya nalaman na may pamilya ang kanyang tagapagligtas, at naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat sa kanilang kapatawaran. Naghanda siya ng isang engranding mesa na puno ng iba't ibang mga pagkain, na tila panghari at walang inaksaya para sa mga bisita. Inanyayahan silang umupo. Lumapit ang isang batang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang si Lee Hall mula sa Tigerstone Trading Organization, at ipinaliwanag na siya ang nag-imbita sa kanila. Napansin ng batang Panginoon ang isang pamilyar na dalaga sa mga naroroon. Nakita na niya ito noon, ang pangalan niya ay Lan, at natuwa din siya sa kanilang muling pagkikita. Nagkita na sila noon, at natuwa ang dalaga na makita muli ang siyentista. Hindi niya akalain na magtatagpo muli ang kanilang mga landas dito. Nakaramdam ng pagkalito ang batang Panginoon, pero masaya rin siyang makita ito, habang si Ginang Yen ay tumingin sa kanya ng may pagdududa. Nagsimulang magkwento ang matandang lalaki kung paano niya unang nakilala ang kanyang tagapagligtas. Noon, isa lamang siyang ordinaryong mangangalakal na namumuno sa isang karaban, at nagkita sila sa isang bahay panuluyan. Hindi nila alam na may panganib na paparating, sila'y inatake ng mga tulisan sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga gwardya ay binubuo lamang ng ilang armadong lalaki at hindi sila nakapaglaban. Sila ay lahat ay nawasak. Ang asawa ng babae ay lumabas na nailigtas ng lahat. Ang mga ngalakal ay may utang na buhay at kabuhayan sa kanya dahil ang produktong iyon ang naging susi sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, siya ay patuloy na pinahihirapan ng katotohanang hindi niya kailanman nalaman ang pangalan ng kanyang tagapagligtas, at araw-araw ay pinagsisisihan niya ito ng higit pa. Pero tinanong ng babae kung bakit siya hindi sigurado na ang kanyang asawa ang tagapagligtas, dahil maraming tao ang may ganitong pangalan. Naantig ang ina sa kwento, ngunit magagalit siya kung sakaling mali ang kanilang pinasalamatan. Nagmamasid ang siyentista sa reaksyon ng babae at nagulat siya. Sa halip na samantalahin ang sitwasyon, siya ay nagmamatigas sa katotohanan, isang pag-uugali na inaasahan niya mula sa asawa ng kanyang kapatid. Kinuha ng matandang lalaki ang isang sobra mula sa kanyang bulsa, inilapag ito sa mesa at ibinigay ito sa babae. Ito ang tanging bagay na iniwan ng lalaking yun sa kanya. Ang liham na kanyang binuksan ay hindi mapapawalang bisa na katibayan na ang kanyang asawa nga ang tagapagligtas. Ang sulat kamay ay eksaktong kapareho ng kanyang asawa, at hindi mapigilan ng ina ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang pirma at sulat kamay ay walang pagkakamali, at isa-isang nagsimulang damaloy ang mga luha sa liham. Ang matandang lalaki ay lumuhad, humihingi ng tawad at nagpapasalamat sa tagapagligtas sa pagbibigay sa kanya ng bagong buhay.
Matapos lumabas ang lahat ng mga bagay, ang atmosfera sa silid ay naging mas magaan. Ipinpredlazal ni Lukin na ibigay ang kalahati ng kanyang ari-arian at mga pag-aari kay Ginang Il, ngunit siya ay mahigpit na tumanggi na tumanggap ng ganoong kalaking pasasalamat. Nagkasundo sila na aayusin niya lamang ang bahay ng pamilya Il. Matapos malaman na si Anhang ang kapatid sa pangalan ni Ailan, nagsimula ng tratuhin ng babae ang batang siyentista nang may parehong init tulad ng kanyang kapatid. Sa resulta, si Il-Ayan ay nagkaroon ng magandang posisyon at inialok ni Lehal ang isang trabaho sa Tigerstone Trade Association. Agad siyang pumayag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan at sigla. Nagsimula nang umuwi ang karwahe. Ang parehong delegasyon ay naglakbay dito, at lahat sila ay nasisiyahan sa resulta. Ang kondisyon ni Ginang ay unti-unting bumubuti, ngunit walang kontribusyon ng batang Panginoon dito. Wala siyang ginawa upang pasalamatan ang kanyang kapatid sa kanyang kabutihan. Mas marami siyang naiisip, ngunit habang tumatagal, lalong nagdadalawang isip. Nang sumunod na araw, nagsimula ang mga gawain sa pagpapanumbalik upang patunayan ang kapangyarihan ng Tigerstone. Maraming mga bihasang manggagawa ang lumitaw, at lahat ng materyales ay mabilis na naihatid. Noong nakaraang araw, ang bahay na ito ay mukhang neglected at luma, ngunit ngayon ito ay puno ng enerhiya. Si Ellen ay nagsimula na sa trabaho at nagpadala ng mensahe sa kanyang ina na kailangan niyang magtrabaho ng mabuti at mula ngayon siya ay magiging permanenteng empleyado. Pinagmamasdan ni Anhang ang pamilya na masaya at habang siya ay natutuwa para sa kanila, nakakaramdam din siya ng kawalang silbi dahil siya ay isang tagamasid lamang mula simula hanggang wakas. Di nagtagal, ang lumang bahay ay ganap na naibalik. Isang kamanghamanghang trabaho. Ang siyentista ay namangha, ang paligid at disenyo ay hindi nagbago, ngunit ang gusali ay tila nabuhay. Hindi alam ng may bahay kung paano pasalamatan ang mga ngalakal, lahat sila ay may utang na loob sa kanya. Ang siyentista, na naroon sa tabi ng babae, ay nagtanong kung kumusta siya. Napansin niyang aksidente niyang tinawag siyang Nuna, na hindi niya sinasadya. Siya naman ay sumagot na maayos lang siya at nagpasalamat sa kanyang pag-aalaga at suporta. Napansin ng batang Panginoon na hindi na siya galit sa kanya, at nagdulot ito ng ginhawa sa kanya. Biglang sumiklab ang buwan sa abot tanaw at naging makasaysayan ang kaganapang ito. Bumati ang batang Panginoon sa kanya, tinawag siyang Ginang. Nagalit siya na tinawag siyang Ginang dahil dati niya itong tinatawag na kapatid at nais niyang tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Ang batang may bahay na nanood sa tagpong ito ay nagulat sa hindi inaasahang kaganapan, lalo na nang pumasok siya sa hardin. Hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano kaganda ang bahay ngayon, ngunit bakit nandyan pa rin ang mga lumang palumpong. Nagsimula ang lahat na magtaka kung anong klaseng hanggal ang naitalaga para ayusin ang hardin. May sinubukang ipaliwanag na dapat magpakalma ang lahat, lalo na siya, ngunit lalong tumitindi ang sitwasyon. Hindi niya maaring hayaan na may taong nagtatrabaho para sa Tigerstone na gumawa ng ganitong pagkukulang. Sa katunayan, ang mga manggagawa ay mag-aayos sana ng hardin, ngunit pinigilan ni Ginang Il ang mga ito dahil marami siyang alaala ng lugar. Dahil dito, nanatili ang mga palumpong at ang mga punong inalis ng siyentista ay nanatili rin sa kanilang lugar. Si Ginang Yan o Nuna ay namangha na ang siyentista mismo ang nag-trim ng mga puno. Ang anak na babae ay nakatayo sa gilid at hindi makapagsabi sa kanyang ina kung gaano kahalaga ang hardang ito sa kanya dahil sa mga alaala ng kanyang ama. Ang lugar na ito ay may espesyal na kahulugan, at ayaw niyang masayang ang mga pagsisikap ng siyentista at umaasa siyang mababago ng kanyang ina ang isip. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na kayang baguhin ng kanyang ina ang isip niya, ngunit nag-aalangan pa rin siya. Napansin ni Yen na ang hardin ay nakasisilaw at nagsimula siyang magtaka kung saan nakuha ng siyentista ang karanasan sa paghahardin. Ang mga bulaklak ay talagang napakaganda. Ngunit siya ay pinakanamangha sa katotohanang napakabisa ng siyentista sa pag-trim ng mga puno. Nagpa siya ang anak na babae na bumalik at hindi na nga naghintay kay Ginang Yen. Hiningi ni Ginang Yen kay Och Choroy na lumapit at tingnan ng mabuti ang hardin. Tinanong niya kung talagang siya ang nag-trim ng mga puno, at kinumpirma ng itim na siya ang gumawa nito. Napansin ng babae ang isang mahalagang detalye at tinanong kung bakit may isang bulaklak sa puno ang nalanta. Inamin ni Ginoong Wu na nagkamali siya habang nag-trim ng mga sanga, na naging dahilan upang magdusa ang puno. Nang tanungin siya tungkol sa kalikasan ng pagkakamali, ipinaliwanag niya na dapat mas bumuti ang paglago ng mga puno pagkatapos ng prunang, ngunit nagkamali siya sa pagputol ng isa sa mga sanga.
Ito ang kanyang unang pagsubok at hindi pa niya lubos na naunawaan kung paano tamang mag-trim ng mga puno. Sa sandaling yon, si Munan ay gumawa ng kakaibang mukha, parang sinusubukang itago ang kanyang emosyon. Nakita niya ang kanyang ekspresyon ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang nararamdaman niya. Tinanong ng dalaga kung ano ang ginawa niya sa mga naputol na sanga, at sumagot siya na sinunog niya ang mga ito, ngunit talagang nagalit siya, at hindi niya naintindihan kung bakit siya nag-react ng ganoon. Ipinaliwanag niya na hindi na ito mahalaga at iminungkahi nilang bumalik na sila. Bumalik sila sa bahay kung saan ang ina ay nakaupo sa gitna ng mga bisita. Binibigyang diin ng mga ngalakal na ang kanyang anak na babae ay napakatalentado at hindi na itago ng ina ang kanyang kasiyahan sa papuri. Binanggit din niya na narinig niyang ikakasal na ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, tinanong niya kung sino ang kanyang kasintahan. Manahimik ang dalaga, nakatingin sa mga mata ng batang Panginoong siyentista na nakatuon ang tingin sa kanya. Lahat ay nauunawaan na ang siyentista ay talagang nagtatangkang tumulong sa bahay mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng pagkabigo, kahit na wala siyang magagawa. Bago pa man siya makapagsalita tungkol sa kanyang kasintahan, inanunsyo ni Ginang Yen na ito ay ang batang Panginoon Li mula sa pamilyang Ouyang. Lahat sa lungsod ay alam na ang kanilang kwento ng pag-ibig at ang kanyang reputasyon bilang isang capable na binata ay malawak na kilala sa mga lokal. Maging ang mga ngalakal ay pamilyar sa kanya, kaya't sigurado siya na ang batang ito ay magiging isang mabuting asawa at isang kahangahangang manugang. Ang ina ng dalaga ay walang reaksyon, sila ay tahimik na nakaupo. Hindi pa naglakas loob ang anak na ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang relasyon at matagal na itong hinayla. Ngayon, nalaman na ito mula sa ibang tao. Pagkatapos, ang Panginoong mga ngalakal ay lumingon kay Master Uno. Tinanong niya kung may mga plano si Uno, at kung wala, maaari ba siyang humingi ng tulong sa isang bagay. Ang batang Panginoon, nang marinig ang balitang ito, ay nabigla. Hindi na siya naghintay sa gawain, nagpasya siyang humingi ng tawad. Nagpalitan ng sulyap ang mga ngalakal at ang kanyang anak na babae sa sandaling iyon. Inanunsyo ni Master Uno na siya ay aalis sa bahay na ito at pupunta sa hukuman ng Ma'am at Hangzhou. Tinanong niya kung pamilyar sila sa Samahang Moram, nag-alok na sila sa kanya ng trabaho sa kanyang huling pagbisita at hindi na niya gustong magpanggap na siya ay bahagi ng pamilya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ginang Il na hindi siya nakikialam at masaya silang makita siya. Subalit ang siyentista, kahit na labis na nagpapasalamat sa kanilang pagkamapagpatuloy, ay natatakot na ang kanyang presensya ay maaaring maipaliwanag ng iba sa ibang paraan. Pinaalala ni Master Li sa kanya na pumunta siya dito upang pasalamatan ang lahat ng kabutihan at tulong na ibinigay ng pamilyang may sakit sa kanya sa mga nakaraang taon. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa Moms Union at tanggapin ang kanilang alok na trabaho. Nararamdaman niya na sa ganitong paraan, maipapakita niya ang kanyang pagkilala sa lahat ng taon ng suporta. Lahat ay nauunawaan ang kanyang pananaw, ngunit binanggit ng matandang tao kung bakit hindi niya muling pag-isipan ito, dahil nais din ng kanilang organisasyon na i-hire siya. Gayunpaman, nagpasya ang siyentista pagkatapos ng masusing pag-iisip. Babalik siya dito kapag nakapag-ipon siya ng sapat at makapagsuporta sa kanyang sarili ng nakapag-iisa. Nag-alok ang mga ngalakal sa kanya ng mas mataas na sweldo, ngunit kung ayaw niyang maimpluwensyahan, hindi siya pipilitin. Sa halip, maaari siyang sumakay sa isang barko na magtitiyak sa kanyang paglalakbay. Hindi tumutol ang siyentista sa panukalang ito ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkabagabag.